May ruta na kami! Magandang oras sa inyong lahat, mga kablads and mga kababs. Narito na naman ang inyong biyaherong lolo na nag-iimbita sa inyo sa aming Road Trip America. At para naman sa ating mga bagong tagapakinig, kung ngayon lamang nyo kami makita, nais kong batiin kayo ng welcome sa biyaherong lolo. Kaming mag-asawa ay retirees na nakatira sa Hawaii. Ngunit mahilig kaming magbiyahe at makipagkilala ng mga bagong kaibigan. Kasalukuyan kaming nag-a-adventure sa US mainland para mag-drive sa buong Amerika upang i-share namin sa inyo ang madaanan naming mga famous landmarks, scenic spots, cities, countrysides at freeways ng Amerika. Ibabahagi din namin sa inyo ang mga interviews sa mga tao na maka-encounter namin para marinig natin sa kanila ang buhay Amerika sa bagong normal ngayong kasalukuyan tayong bumabangon sa trahedya ng pandemya. Kaya mag-like and subscribe na kayo mga kablads at samahan nyo kami sa aming pagbiyahe sa road trip namin sa Amerika. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat kay Mark at Tiffany Mamaklay, ang aking bunsong anak at manugang. Pati na rin kina Froy at Philip, ang aking mga elder na mga anak na binata, sa kanilang mga suporta sa pagplano at pag-prepare sa road trip na ito. Ito ang Randall McNally map ken mapa ti Sibubukel nga Amerika. Ito ang ginamit ko noong 2004 when we first drove to New York with Nita from Florida to New York round trip and from Florida to Oakland, California in 2005 when we moved to Hawaii. Ang coast to coast na distansya from east to west or west to east, depende kung north or south ka dumaan, it would take 2,500 to 3,500 miles. Or kami ni Nita, it took us 5 days of driving. At ito ay pwedeng umiksi or pwedeng humaba depending on how many hours a day you drive. Ito ang tinatawag na Ultimate Road Trip by Randy Olsen, taken from Culture Trip app. Ang sinasabi nito ay it would take a total driving distance of 13,699 miles to go around the scenic spots of the entire USA. And this would last also for 224 hours of straight driving or 32 days kung ang pag-drive mo ay 7 hours a day. Kasama ko si Mark sa pagplano ng buong rota nito kung saan namin dinivide into 7 legs itong buong biyahe. So magsisimula kami rito mula sa Elk Grove, California, papuntang Houston, Texas at aabutin ito ng halos 2,000 miles. Na kung mag-drive ka ng 400 miles a day, it would take 5 days. Pero plano namin na pasobrahan ng 5 days ng 3 araw para madaanan namin yung mga kakilala namin sa Arizona, kung saan po nakatira si Norman Ibanez at nandun din si Pastor Jong and Sister Pamela. And then, madadaanan din dito ang New Mexico kung saan po merong business yung dating kaklase ko sa high school. At ang una na scenery or historic place na
madaanan pagpasok sa Texas bago kami makarating sa Houston ay ang San Antonio, Texas, na pinuntahan namin ni Nita last year, yung famous na The Alamo. And then in Texas, Lord willing, we may stay for 17 days siguro. Nandun din sa Texas sina Boy Base, makakilala ni Froy, and then may isang pastor na kakilala ko rin doon na pwede rin nating interviewin. At meron pang isa na anak ng kumpare ko. And then mula sa Houston, Texas, plano namin na dumiretso sa Georgia and probably sa Atlanta ang aming stopover. So ang driving would take about 2 days dahil sa ang distansya ay 962 miles. Plano rin namin bisitahin dyan ang CNN headquarters kung nakabukas na ba. Sa pagpunta sa Georgia, madadaanan ang Louisiana, Mississippi, may mga kaibigan ako doon. Sa Arkansas, pwedeng mabisita yung Clinton State. Sa Alabama, baka mapuntahan natin yung, hindi pala. Sa Tennessee, yung Elvis Graceland. So, gusto nyong sumama doon, so you just follow us on Biyaherong Lolo. At mula naman sa Atlanta, Georgia, tayo magpapatuloy papuntang Washington, D.C. Aabutin ito ng 689 miles. So, dagdagan din namin ng isang araw para makita. Madadaanan natin dito ang South and North Carolina, Virginia, and Maryland. At dito marami akong mga kakilala na dating kasamahan namin sa simbahan na mga opisyal sa military, mga Pentagon na ito eh. And then, meron pang isang teacher na dating kapitbahay namin sa Ilocos dito. At dito naman sa Washington, D.C., dito natin makikita ang pinaka-famous na White House. So, ito ay hindi na bago sa amin ni Nita dahil sa nung 2004, makita nyo dyan si Nita. And then, nagpunta kami dyan, isinama rin namin ang aming tatay. Kaya makita rin nyo siya dyan sa may US Capitol. Nabisita rin namin lahat yung Lincoln Center, yung Washington Monument. Kaya ipapakita namin yan pagdating namin doon. Sa New York naman, ang next leg mula sa Washington, D.C., ito ay hindi ganong malayo dahil sa 586 miles lang. So, makukuha ito ng 4 na oras kung magbabayad tayo ng toll, pero abutin din ng 9 na oras kung dadaan tayo sa walang babayaran na toll. So, binabalak namin ng 2 to 4 days ito. At yan ang New York. So, it's just like going back to my first time to step in the soil of America. Yun ang Statue of Liberty, kung saan ako dinala ng eldest son ko na si Froy noong 1995. Nagkamali ako dyan sa unang video na sinabi ko na I came to the US for the first time in 2005. No, it was 1995. Ang problema lang pagdating sa New York, ang dami kong gustong mapuntahan maliban lang dyan sa Empire State Building uli,
And then yung bago na ipinalit sa Twin Towers. Gusto ko rin sanang makita ang Niagara Falls, pero ang problema ay yung parking, kung saan natin iiwanan ang ating sasakyan. Pero we'll have to plan that yet, kung paano natin isosolbar yan. At mula sa East Coast, sa New York, papunta naman tayo ang simula ng ating pagbalik sa West Coast. At ang unang stopover natin ay sa bahay ng aking kapatid sa Illinois, Justice, Illinois. And we'll be traveling 842 miles. Sa distansya or panahon ng 13 hours. So, gagawin nating 2 days dahil sa talagang naiinip na rin kami na makita ang aming mga kapatid ni Nita. And from there, Lord willing, we hope to stay for mga 1 linggo or depende na lang po. Marami kasi tayong mga kakilala doon, kapares nila Pastor Jojo at Sister Rose, kung saan ako nag-preach sa kanilang simbahan mga 2 years ago nung ako'y bumisita sa kanilang simbahan. Ito po ang itsura. At mula sa Illinois, ito po ang susunod na pinakamahaba na biyahe namin ni Nita. Pero Lord willing, sina Orlando at Fe na kapatid ko. Si Orlando ay kapatid din ni Nita na mag-asawa. We are hoping na sasama sila sa amin mula sa Illinois. Sasama sila sa amin pagbalik namin diyan sa California. At dito po nyo makikita na dadaan tayo. Oo nga pala, ang aabutin nitong biyaheng ito mula sa Illinois hanggang sa Washington ay 2,094 miles. So, bale 5 araw na straight driving yan ng 7 oras kung talagang straighten yan. Pero we are looking at driving the distance in 7 days dahil sa by this time meron na akong makahalinhinan na mag-drive na si Orlando. At magmula naman sa Seattle, Washington, palapit na tayo sa pagbalik sa Elk Grove, pero dadaan muna tayo kasama namin ni Fe papuntang Las Vegas. Ang distance po nito ay 1,119 miles at aabutin ng 17 hours straight driving ito. Kaya i-divide namin ito into 3 to 4 days para meron po kaming isang gabi at isang araw na may spend sa Las Vegas. Meron po akong inaasahan doon na magiging Bible study namin pagdating namin doon. And first time na makapunta sina Fe at Orlando, hindi po kami susugal na kahit isang dolyar na slot machine, we will not touch it. Pero alam po ninyo, dyan sa Las Vegas, marami pong mga libre na mga shows na family-oriented. Dating kasamahan sa simbahan sa Pilipinas dati, na sina Dennis and Sioni Pastrano, na sila'y naging recent visitor natin sa Hawaii. Nag-imbita sila na makagather sila ng mga kaibigan natin doon na pwede nating i-Bible study sa Las Vegas. Sina Sioni at Dennis ay madalas na bahagi ng aming mga functions na kung saan ay hindi sila nag-aatubili na magbiyahe mula sa Las Vegas papunta sa kahit gaano kalayo
kung saan po kami nag-iimbita sa kanila. At mula po sa Las Vegas, kami po ay babalik, Lord willing, sa Elk Grove on July 31. At ang distance na ito ay aabutin ng 546 miles. So, dahil sa dalawa naman kaming mag-drive ni Orlando, we hope to drive for one day para makabalik kami sa aming final destination. So, at the end of our trip, makikita niyo na ang total miles that we would have traveled is 8,838 miles sa loob ng 33 days on the road o kaya'y nasa iba't ibang hotel. So, bago tayo magwakas, meron kaming iwan sa inyo na guessing game. Sa hinamahaba ng biyahe na yan, ano na naman kaya ang sasakyan natin? Hulaan po ninyo dahil sa iyo po ang susunod na ating video sa Biyaherong Lolo. So huwag kalimutan i-like and subscribe. At bago po tayo magwakas, nais ko pong basahin na iwan sa inyo ang verse na ito. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ang ginagawa po natin na ito ay ibinabahagi po namin sa inyo ang aming mga plano. But we acknowledge that all these are but plans, but it is the Lord that establishes our steps. And so we pray, O Father God, that we ask you, Lord, for your traveling mercies. We ask for protection. You know, God, what is in our hearts. And Lord, may you just guide and protect us along the way. And we pray this in Jesus' name. Amen.